Ang intriga at ang pagbibitiw. Oktubre 17, 1913. Si General Tinio ay ginawang first Filipino Director of Lands ni Governor General Francis Burton Harrison. Sa termino niya, nagsimulang mag-cadastral surveys. Ang mga bayan ng Rizal, Llanera, General Natividad, Laur, Lupao, Muñoz, naging homesteads. Libo-libong Tagalog at Ilocano ang nagsilipatan sa Nueva Ecija. Ngunit may American Assistant Director na gusto ang posisyon niya. Nang intriga, nag-akusa kay Tinio ng manipulating the sale ng 6,000 hectares sa Bani Estate. Setyembre 13, 1914. Nagbitiw si Tinio dahil sa disgusto. Bumalik siya sa Nueva Ecija. Nagkaroon ng investigasyon. Cleared siya sa lahat ng charges. Pero ayaw na niyang bumalik sa government. Nadisillusyon na siya. At sa panahon ding ito, namatay si Maura. Pinakasalan niya si Basilia Pilares Huerta, Bulaqueña mula May Kawayan. Ang mataas na kapangyarihan, bumalik si Tinio sa Cabanatuan. Nagtayo ng pinakamalaking bahay sa bayan sa Burgos Street. Open house. Kahit sino, automatic invited sa hapunan. Every day was like an election day. Sunod-sunod ang mga taong humihingi ng tulong. At ang kapangyarihan niya, kamangha-mangha. Kahit walang posisyon, kontrolado niya ang buong provincial government. Sabi ni J. Ralston Hayden, high American official, Tinio controlled the entire government. The courts of first instance, the justices of the peace, the chiefs of police and police forces, the mayors and the councilors. These, together with a tremendous money power, were in his hands. No one dared to stand up against him. Isang political leader na kaalyado ni Tinio ay nakapatay ng tao sa harap ng maraming saksi. Gusto ng mga Amerikano na gawing malaking kaso ito at sampulan ang autoridad nila sa Nueva Ecija. Ngunit walang abogado sa buong probinsya na willing maging prosecutor, kaya nagpadala ng American lawyer galing Maynila. Pero walang witness na lumitaw na dismiss ang kaso. At ang taktika ni Tinio sa eleksyon? Bibisitahin niya ang lahat ng botante. Panghuli ang mga kontra sa partido niya. Ilang araw bago mag-eleksyon, pupunta siya sa bahay nila. Uupo siya kung saan makikita ng lahat. Magkukwentuhan sila ng 1 hanggang 2 oras. Walang politika. Pagkatapos, aalis na si Tinio. At ano ang iisipin ng buong baryo? Nanalo na si Tinio. Lumipat na sa kanya ang tao. At dahil sa kaisipang lumipat na ang iba, walang silang choice kundi lumipat na rin sa Nacionalista Party. Ayon sa historiador na si Louis Glick Jr., si Tinio ay the supreme example of caciquism in the Philippines. Ang negosyante, 1910, nag-organisa ng samahang magsasaka kasama ng ibang hasyenderos. Nag-import ng first rice thresher sa bansa. Mga higanteng makina na mas malaki pa sa trilyadoras ng 50s at 60s. Sa kalaunan, nag-provide ng electricity sa Cabanatuan. 1910, nagtayo ng Marilao Mineral Water Company, isa sa first soft drink company sa bansa. Sa Marilao, Bulacan. Sa kalaunan, naging Coca-Cola. Nagtayo ng isa sa una at pinakamalaking rice mill sa Cabanatuan. Noon, may rice mill ka, parang may bangko ka. Nagtayo ng cattle ranch sa foothills ng Pantabangan. Nung namatay siya, 2,200 ulo ng mga baka ang iniwan niya sa mga anak. Ang Freemasonry, 1919. Sinimulan ni Tinio at J. Vicente Salazar, senior ang Cabanatuan Lodge No. 53, unang Masonic Lodge sa Nueva Ecija. 1919. Nabuo ang General Manuel Tinio Lodge No. 167 sa Gimba. Ang unang master, ang anak niya, si Mariano G. Tinio. Ang huling laban at pag-uwi, Disyembre 28, 1923. Na-confine si Tinio sa Manila Hospital dahil sa cirrhosis of the liver. 5 dekada ng brandy araw-araw, naningil na. Nang marinig ni Quezon na malubha na si Tinio, agad-agad ay tumakbo siya sa ospital. Si Emilio Aguinaldo naman, nang mabalitaan niya, ay agad-agad ding sumugod sa ospital. Nakapajama pa nga lang. Pebrero 22, 1924. Alas 10 ng gabi. Namatay si Manuel Tinio sa edad na 46 sa Intramuros, Manila. Iniwan niya ang asawa at 12 anak.
Dahil sa serbisyo niya sa bayan, nagtalaga ang insular government ng espesyal na tren para dalhin ang kabaong niya sa Cabanatuan. Tumigil ang tren sa bawat estasyon para mag-conduct ng necrological services ang bawat bayan. Marso 2, 1924. Inilibing si General Manuel Tino sa Cabanatuan. Nandoon si General Emilio Aguinaldo, si Manuel L. Quezon, si Sergio Osmeña, lahat ng government dignitaries. Hunyo 20, 1957. Republic Act No. 1665. Pinalitan ang pangalan ng papaya sa General Tino, Nueva Ecija, bilang pagpupugay sa kanya. Si Manuel Tino ay hindi perpekto. May 3 asawa siya. At marami pang ibang minahal, uminom ng sobra. May absolute power na minsan ay nagamit sa maling paraan. Ngunit siya rin ang pinakabatang general ng Philippine Revolutionary Army sa edad na 20. Kumubkob ng mahigit 1,000 Kastila, ang pinakamaraming prisoner ng war sa revolusyon. Humanely tinrato ang mga bihag kahit kaaway. Nag-construct ng best field trenches na nakita ng mga Amerikano. Nag-guerrilla warfare ng 1.5 taon laban sa 7,000 Amerikanong sundalo. Naging unang Filipino Bureau Director. Nagtayo ng industries na hanggang ngayon ay nag-ooperate. Walang natanggap na sugat sa buong military career. Ang leksyon? Ang tunay na bayani ay hindi perpekto. Ang tunay na bayani ay tumatayo kahit alam niyang talo. Ang tunay na bayani ay hindi sumusuko, kahit sa huli, kailangan ng sumuko. Ilan sa atin ang nakakaalam ng pangalan ni Manuel Tino? Ilan ang nakakaalam ng Brigada Tino ng Battle of Tangadan Pass? Ang 636 trenches na ginawa niya sa Ilocos, nakatayo ang monument niya sa Licab, Nueva Ecija. Nakatayo ang bayan na pinangalanan sa kanya. Ngunit nasaan siya sa ating mga aklat? Nasaan siya sa ating mga pelikula? Siya ang batang general na lumalaban kahit alam niyang talo. Siya ang lalaking tumayo muli kahit sumuko na. Siya ang Pilipinong hindi dapat kalimutan. Alalahanin si Manuel Tino. Ikwento ang kanyang kasaysayan. Huwag nating hayaang mamatay ang alaala ng mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Dahil ang bansang nakakalimot sa kanyang kasaysayan ay nakahandang ulitin ang kanyang mga pagkakamali.